Kaya mga Kristiyano, hindi para-pareho. Mayroong maligaya, mayroong maligaya kaunti, may lubos ng kaligayahan, may malungkot, di ba? Mayroong malakas ang panampalataya, mayroong tama lang ang panampalataya, di ba? Bakit? Depende sa ating pagkaunawa sa salitaan ng Diyos. Puri ng ating malapinoon. Kaya nga, minamahal, may patotoo, isang araw, tumawag ating kapatiran. Nagpatotoo dito mga 2 Sundays ago, before ng ating church anniversary, 32nd church anniversary, last Sunday, marami nagpatotoo, tumawag ng kapatiran, pinagpala daw sila sa ating church anniversary. Pinagpala ba kayo, minamahal? Pinagpala ba kayo? Diba? Pinagpala tayo. Alam mo bakit? Ang daming gastusin, minamahal. Talagang, kumbaga, kung sa makataong pag-iisip, talagang sasabog yung mind mo, paano mo babayaran yan? Pero, dahil tayo nagtitiwala sa Diyos, everything is provided. Itinan mo? Magtiwala lang talaga tayo, minamahal. Nabubuhay talaga tayo sa pananampalataya. Diyan nalulugod ang Diyos, minamahal. Wala kami inasahan, wala kami iniisip saan kukuha ng mga kailangan. Before ng ating church anniversary, mayroon na po tayong mga krusada, mga barangay crusade, libo-libo ang mga gastos niyan, minamahal. Kung ikaw lamang ay aasa sa iyong sariling dunong, sarili mong plano, baka, sabi nga, it is mind-boggling. Talagang mahirapan ka. Pero dahil may salita ng Diyos at nakita natin sa ating mga magulang sa Malapinon, nakita natin yung paglilingkod na nabubuhay sa panampalataya, lahat ng bagay ay nagiging magaan. Purihin ang ating Malapinon. Sister Melody, ano ba ang apelido? Makalala Diata, di ako nagkakamali. Nagpatotoo before ng ating church anniversary. Bago yung ating krusada dyan sa Bustos, Bulacan, galing pa sila sa Tondo, Manila. From Tondo, Manila, minamahal, pumunta dito. Dumalo sa ating crusade, at bago pumunta sa crusade, hinatid pa rito, bago yung krusada natin, nagbigay ng offering para daw sa krusada. Palapakan natin, Panginoon, amen? Hinatid pa dito. At bumalik sila uli para dumalo sa krusada, doon sa Bustos, Bulacan. Alam mo, totoo man lang sulatan, ang Diyos hindi nakalilimot sa mga sakripisyo natin. Hindi talaga nakalilimot. Tao makakalimot siya. Pero ang mahal na Panginoon, hindi nakalilimot. Anong ginawa natin sa Kanya? Nakarecord yan. Sabi ko nga, nagpumunta dito sila, beloved Sister Melody, with her beloved husband. Sabi ko, ako'y natuwa, minamahal, hindi sa binigay, natuwa ako na mayroon mga kapatiran na pakalayo, minamahal, nagtiwala sila sa mahal na Panginoon. At nagtiwala sila na kailang binigay ay magagamit sa gawain. At totoo naman, minamahal. Minsan yung binibigay nila, minamahal, dumadaan lang sa kamay dito, sa church, dumadaan. Lahat yan napupunta sa labas. Kaya don't be hesitant kung mayroon kang may tutulong. Magtiwala ka sa Diyos dahil lahat ng binibigay natin, minamahal, hindi napupunta sa bulsa ng sinuman. Napupunta sa gawain ng ating malapay. Do not be hesitant. Willing tayo to sacrifice. You're willing to sacrifice. Because our God is a living God. Kung mayroong gumagawa ng himiganda, ang Diyos ang magpaparusa. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kasi sa aking karanasan for how many years sa gawain, isa sa mga dahilan why the Christians are hesitant of their giving because they doubt the receiver. Nagdududa sila sa mga tumatanggap. Pero, ang masasabi ko lang, do not doubt. Doubt your doubts.
Kami, buhay namin binigay. Ayaw namin magkasala. Gusto namin kaligtasan at buhay na walang hanggan. Malinis ang ating layunin. Kung kami nangailangan, we just cry to the Lord. Yan po ang aming buhay. Yun ang aming pinakita natin, mga pastor. Tiwala. Nagtitiwala kami sa Malapino. Lahat ng aming buhay, pinagkatiwala namin. Pinamahal. Kaya, kung mayroong pinakamaligaya, ako, masasabi ko lang, I'm one of the most happiest Christian. Bakit? Binigay namin aming buhay sa Malapinoon. Kahit walang kapalit, hindi naghintay ng kapalit. Minamahal. Pero, sa Biblia pala, pag ang puso mo perfect sa Malapinoon, lalo ka palang bibigyan ng sagana kahit ayaw mo. We must know the secret of the Word of God. Minamahal. Kaya nga, it takes a lot of time, mahabang process para maintindihan natin. Pero pag naintindihan mo na, magiging magaan ang buhay mo. We must have a perfect heart. Perfect heart. Mayroon dito. Dito sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9. This is one of the examples of a perfect heart. Kailangan pala natin ng perfect heart. Dalisay na puso, minamahal. Pag ang puso natin dalisay, hindi basta-basta ang inilaan ng Malapinoon sa iyo. Ito, si Beloved Sister Melody, tuloy ko muna, pakirede yun. Nasunog sa tundo. Bago lang. Alam niyo ba, minamahal yung balita? Sino nakaalam ng balita? Tondo, Manila, doon sila nakatira. In fact, yung patotoo niya last 2 Sundays ago, ay nasunugan sila nung araw. Walang natira sa kanila. Nung araw yon, minamahal. Siguro 1 decade ago. Pero dahil sa kanyang panampalataya, lahat ang nawala sa kanila, na-restore, binalik ng Diyos. Jesus Christ is the greatest restorer. Yan ating topic ngayon. The greatest restorer. That is our topic for today. The greatest restorer. Tagapagbalik na nawala sa iyo. He is the restorer of your soul. Sabi ni David, the Lord restores my soul. He restored my soul. Di ba? He restored. Ni-restore yung nawala sa akin, binalik ng Diyos. Mamaya, basahin natin yan. Psalms 23, nandun yan. Sabi ni David, He restored my soul. Nawala. At masusunugan naman sila ulit dahil nung sila nakatira sa nasunugan. Mga 1 day or 2 days ago, tumawag siya nung isang araw. Nanghingi ng prayer sa atin. Sabi ko, yung tinuro sa amin ang ating malapastor, sasabihin ko sa iyo. At i-apply ko sa iyo. Believe, maniwala ka. Niligtas kayo na malapit. Kahit gaano kalaking kalamidad yan, kaya ka iligtas ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi niya, Kuya, yung apoy, ramdam na namin yung init, malapit na sa bahay namin. Ramdam na nila init daw. Sabi, wala na kaming pag-asa. Sa mind niya, sabi na walang pag-asa. Kaya sa tumawag. Sabi ko, huwag ka mawala ng pag-asa. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa balita, may mga bata pa namatay sa sunog kasi nga, naiwanan ng magulang, Tondo, Manila. Bago lang. Naiwanan ng magulang, kawawa yung mga bata, nasunog. Nasa loob ng bahay, hindi na ilabas, walang mga magulang. Maraming kawawa sa mundo, minamahal. Dahil yung mga ordinaryong tao, naghanap buhay, iniwanan yung mga anak, pagbalik, wala na. Maraming kawawa. Kaya pinagpala ka talaga, minamahal, nandito ka sa kamay ng Diyos. Amen? Yung protection ng mahal na Panginoon, yung kaligtasan, hindi kaya bayaran ng milyong-milyong salapi. Minamahal. Pray ako dito. Kung anong tinuro mo lang, pastor, yung ginagawa ko, puri ako lang puri dyan. Ilang oras ako nagpupuri, alang-alang sa ating kapatid.
Yan ang tinuro natin, mga pastor. Magkaroon ka ng burden sa kapatiran. Mayroon kang pagmamahal. Kung ano naramdaman nila, yun din ang nararamdaman mo. Yan ang sinabi ng Biblia. Kung may nagmamblema, pasan din natin yan. Yun ang itinuro ng Diyos sa Biblia. Kasi ang ating mahal na Panginoon, nung siya napako, hindi naman para sa Kanya yan eh. Nung siya naghirap, nagtiis, hindi para sa Kanya yan. Yan ay dahil sa mga tao, dahil sa atin. Wala siyang kasalanan. Siya nagtiis, bakit? Pinasan niya. So gano'n tayo. Kailangan pasanin natin yung mga pasanin ng ating kapatid. Kahit pagod na pagod tayo, inipilit ko magpuri dahil may kapatiran na hingi ng panalangin. Sabi niya, Kuya, himala na mga himala. Yung apoy, napakainit na sa amin. Ramdam-daman na, nandyan na. Mamaya-maya, nanalangin. Sabi ko, makipagkaisa kayo. Sige, manalangin kayo dyan. Nung nanalangin daw sila, biglang umulan na malakas. Palapagan natin, malapagan. Biglang umulan na malakas. Patay yung apoy. Yung mga bombero, hindi mapatay-patay. Pero himala, Diyos mismo nagpatay sa magitan ng ulan. Anong sabi niya? Yung palibot namin, sunog lahat. Kami lang ang nakatayo. Palapagan natin, malapagan. Sunog lahat. Iba namatay pa. Kawawa. Pag wala kang Diyos na tinatawagan, kawawa ka. Pero pag mayroon kang mahal na Panginoon, sabi na mahal na Panginoon, call unto me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will glorify me. Ililigtas kita, panahon ng kabagabagan. Alam niyo na mahal, pag kilala natin ang gusto ng Panginoon, hindi ka malalamig. Talagang magiging mainit ka. Pag nakilala mo ng lubusan ang ating malapino, may diablo lang kasi na nagbibigay sa atin ng doubt, takot. Yun lang gawain ng kaaway. Gusto niya hadlangan yung ating relasyon na maganda sa ating malapino. But, anak ng Diyos, ignore the whisper of the enemy. Huwag mong pansinin yung mga panggugulo ng kaaway sa isip natin. Stick to the Word of God. Totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Tumutugon ng panalangin. Amen? Walang alam siya dito, Sister Melody, kasi nagre-recover pa siya. Nagre-recover pa siya. Kasi nagkaroon siya ng karamdaman before. Kasi nga, tinatawag siya ng malapino para maging mangawit. Katulad ng patotoo natin, beloved, kanina, Sister Janet Bunag, ang patotoo kanina, hindi pa sila tumatalima sa tawag, marami ng problema. Sagutin kay beloved Sister Melody, talagang tinatawag siya na umawit. Pero ayaw niya kasi busy sa trabaho. Eh, nagkasakit din siya. Tumawag dito, may nasakit siya. Pinag-pray din natin. Ayon sa turo natin, magulang sa Panginoon, wala na siya. Grabe na, namimilipis sa sakit. Bigla rin pinagaling ng ating malapay. Kila mo? Eh, wala talagang kalugi-lugi sa ating Panginoon. Ang malulugi lamang pag naniwala tayo sa bulong ng kaaway. Kasi ang kaaway, walang ginawa yan, kundi guluhin ang mga isip natin. Minamahal. Kaya, lagi tayo sa pananalangin. Huwag tayong manghina sa pananalangin. O ito. At ikaw, Solomon, na aking anak. Solomon, anak ni David. Kilalanin mo ang Diyos na ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumungan siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka, magpakailan pa man. Tingnan mo, minamahal. Kung hanapin natin ng buong puso, masusumpungan. Pero kung aalis tayo sa kanya, hiwalay tayo sa kanya, magtatampo tayo sa kanya, minamahal, pababayaan natin siya, itatakwil din niya tayo. Tingnan mo, may kondisyon sa mahal na Panginoon. Kaya, wala naman tayong pupuntahan, minamahal. Wala tayong pupuntahan. Mapari-pariwara ang buhay natin, mapapahamak lamang tayo kung aalis tayo. Kaya, lagi tayong lumapit. Kahit na may mga hadlang, ituloy natin ang ating
na umpisahan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Diyan sa English naman, basahin ko. 28:9 ng First Chronicles. Sabi diyan, "And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind." Maglingkuran mo kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama. At paglingkuran mo siya ng mayroong dalisay na puso. With a perfect heart. Perfect heart. Ano ibig sabihin ng perfect heart? Hindi po ang tao perfect. Pero ang mahal na Panginoon ay na-acknowledge yung mayroong perfect heart. Pag sinabing perfect heart sa Biblia, laging nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Yun ibig sabihin ng perfect heart. Wala siyang inaasahan. Hindi siya umaasa sa kanyang sarili. Umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun ibig sabihin ng perfect heart sa Biblia. Huwag natin kalimutan yan. Umaasa palagi sa Diyos. Yun ibig sabihin ng perfect heart. The book of Habakkuk, prophet